Ano ba yan sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Halika. Bakit ka ba tumitili? Nandito lang naman ako dahil gusto kitang pasalamatan eh. Ano? Pasalamatan ako? Ganun na nga. Hindi mo ba natatandaan? Sinugod ka sa ospital ng gabing yun dahil sa pagliligtas mo kay Arthur? Iniisip ko pa lang ang nangyari nun. Parang bumibilis ng takbo ng puso ko sa kaba. Kausap kasi ako ng maganda kong asawa sa telepono nun, kaya hindi niya napansin na nakawala na pala si Arthur. Kundi dahil sa pinakita mo katapangan, baka nabangga na siya. Palakad-lakad. Wala namang pupuntahan. Arthur! Grabe! Nako! Wag! Babe! Teka! Yung driver ng motor hanggang ngayon daw nasa ospital pa. Kaya lalo tuloy kami nag-alala ng misis ko sa kondisyon mo. Akalain pa namin lumabas ka agad ng sumunod na araw. Kaya ang takot namin baka kung napano ka na pala. Ay nako. O kaya naman, baka nalipat ka sa ibang ospital. O ang masama pa, ang sinasabi ko lang na konsensya kami mag-asawa. Halika na nga. Bilis, maupo ka na. Sige na, ayoko mapagod ka lalo eh. Kung ganun pala, hindi niyo guguluhin ang buhay ko? Bakit ko naman guguluhin ang buhay mo? Eh ako pa nga itong may atraso sa'yo eh. Kaya ako pwede lang, gusto sana kitang bayaran. Kung may tao nang gugulo sa'yo, magsabi ka na sa akin. At sinisiguro ko sa'yo, ako, si Jerry Chen ang gagawa ng paraan para tigilan kanila. Kayo po si Jerry Chen? Oh. Yung head ng construction ni JV Song? Paano mo nalaman? Ako po yung asawa ni JV. Ako po yung tinamaan ng tools kanina. Ganun ba? Naku, pasensya na, mas malaki pang atraso ko sa'yo. Asawa ka ni JV Song? Teka, napakabuti mong tao, bakit ka nagpakasal sa isang salbaheng katulad niya? Hindi naman salbahe si JV eh. Okay lang naman siya. Huwag mo nang ipagtanggol ang lalaking yun. Anong klase siyang asawa kung iniwan ka niya mag-isa dito? Hindi mabuting taong ganun. Umalis lang po siya kasi may aasikasuhin pa siya. Hindi na rin magtatagal at wala na siyang kailangang asikasuhin pa. Pero mas mabuti na rin ang ganun, hindi ba? Para naman magkaroon siya ng panahon para samahan kanya sa bahay. Nang sa ganun, maalagaan ka niya. Para hindi na kami mag-alala para sa'yo. Ganito na lang, hindi po ba gusto niyong bayaran ng katapangan ko? Bilang pasasalamat at para mapasaya na rin ako, magtrabaho na uli kayo para sa asawa ko. Kayang-kaya niyo yon, maliit na bagay lang naman. Gagawin ko lahat, wag lang yan. Akala ko ba gagawin niyo kahit anong hilingin ko? Sa totoo lang, nilagay mo ko sa mahirap na posisyon, Miss Karen. Sige, ngayon pa lang, didiretsay na kita. Hindi ko gustong paraan ng pagtrato ni JV Song sa aming construction workers. Abusado siya eh. Pero kuya, hindi niyo po ba siya pwedeng bigyan ng isa pang chance? Teka, gaano ba kahirap intindihin ang sinasabi ko sa'yo? Sige. Total naman, binigay ko sa'yo yung salita ko. Kung yung asawa mo si JV Song, matututo siyang magpakumbaba at makibagay sa aming mga construction workers niya. Papayag ako. Pagbibigyan kita.